faith book, the book of faith, the Word of God, the Bible. FBK natin sa araw na ito ay makikita po in 2 Peter chapter 3 verses 14 to 18. At pinamagatag ko itong Certainty Monday with FBK. 2 Peter chapter 3 verses 14 to 18. Ito ay nakatuon sa katotohanan ng pagbabalik ng Panginoong Hesukristo. Maraming tao noon sa kapanahunan ni Apostol Peter ang nag-aalinlangan at nangungutya tungkol sa pangakong ito. Ngunit ipinaliwanag ni Apostol Peter na ang Panginoon ay hindi pabaya sa kanyang pangako. Ang kanyang tila pag-aantala ay nagpapakita ng kanyang pagtitiis upang mas maraming tao ang makakilala at maaligtas sa siguradong kapahamakan. Dahil tiyak ang pagbabalik ni Kristo, paano dapat tayo mamuhay ang isang mananampalataya habang naghihintay? Alam mo ba, diyan talaga masusubukan yung paghihintay, gaano kaiksi ang ating pasensya. Diba? Dahil sa matagal na paghihintay, maraming mga negatibo at kaunti lang yung positibo na pumapasok or inaano natin sa ating isip. Kaya sa ating teksto ito, binigyan tayo ni Apostle Peter ng tatlong mahalagang tagubilin. Una, in verse 14, maging masikap sa banal na pamumuhay. Be diligent. So, be diligent, magsikap sa kapayapaan. Ang salitang magsikap ay nagpapakita ng kaseryosohan, seryoso at pagsisikap na magkakaroon tayo ng kapayapaan sa Diyos. Kapayapaan sa kapwa. Kapayapaan sa loob ng puso. Dahil nga po, hindi dapat nabubuhay ang Kristiyano sa galit, sa kapwa, sa sama ng loob at alitan. Kasi nga po imposible po na pag tayo po ay nagpipreach or sabihin natin, okay, na-experience ko yung kapayapaan ng Diyos sa aking buhay. So, ibig sabihin, it should be naturally flow. Not only from God, but also to our neighbor and also to ourselves. Pangalawa, magsikap sa kalinisan. Hindi walang kasalanan kundi mamuhay na hiwalay sa kasalanan. Iwasan ang mga gawain ng laman. Kaya po sabi in Romans, it is high time to awake out of sleep. Tayo po ay gumising na ang pagbabalik ni Kristo ay malapit na. Diba? Huwag po tayong maging isang baboy. Pag sinabing baboy, ano yun? Kahit anong paligo mo sa kanya, pag mayroong pagkakataon, babalik yan sa putikan. Tandaan po natin na tayo po'y niligtas at set apart ng Panginoon. Kaya iwasan natin ang gawain ng laman. Paano natin maiiwasan yan? Magsumika po tayo. Magsika po tayo. Magpakabanal sa salita at sa gawa. And be not only listeners but doers word also. Mamuhay na nagbibigay lugod sa Diyos. Kaya nga po sa paghintay po natin sa Panginoon, it is very important na tayo po'y tuwid sa baluktot na takbo ng mundo. Tatlo, magsikap sa katapatan. Kapag bumalik ang Panginoon, nais natin matagpuan niya ay tayong na marinig natin yung commendation, well done, thou good and faithful servant. Kaya kung babalik si Kristo ngayon, ano ang kanyang makikita sa iyong buhay? Hindi ba tayo mahihiya or ano kaya ang mga reasons na pwede nating ibigay? Kaya nga po in verses 15 to 17, ito'y babala, beware.
mag-ingat sa mga mali at mapaninlang na aral. May mga taong binabaluktot ang kasulatan o ang Biblia, yung salita ng Diyos. May mga tao noon hanggang ngayon na ginagamit ang Biblia para suportahan ang kanilang maling paniniwala. Tandaan po natin na hindi lahat ng nagtuturo ay tama at hindi lahat popular ay biblikal at hindi lahat ng nakakaantig sa damdamin ay katotohanan. Kaya nga po, anong gagawin natin? Let us go back to the basic. Open our Bible. Okay. And lastly, in verse 18, lumago sa biyaya at kaalaman ni Kristo, but grow. Dapat magsilago kayo sa biyaya at sa pagkilala sa ating Panginoon at tagapagligtas na si Kristo Isos. Kaya nga po dito makikita natin yung but grow on grace, lumago sa biyaya ng Panginoon. When we say biyaya, it is unmerited favor from God. Ang biyaya ay hindi lamang para sa kaligtasan, kung hindi para sa pang-araw-araw natin na pamumuhay. Lumago sa kababaan ng loob, lowliness, lumago sa pagpapatawad, lumago sa pag-ibig, lumago sa paglilingkod. Not only lumago sa biyaya, but lumago sa kaalaman kay Kristo. Hindi sapat na kilala lang natin si Jesus sa pangalan. Kailangan natin matutunan, pag-aralan ang kanyang salita at sundin ang kanyang utos, palalimin ang ating relasyon sa kanya. Lumago hanggang sa kanyang pagbabalik. Ang buhay Kristiyano hindi pagtigil, kundi patuloy na paglago. Ang isang malusog na Kristiyano ay lumalalim ang pananampalataya. Ibig sabihin, sweeter as the years goes by. Ibig sabihin, habang tayo matagal na sa pagsiserve ng Panginoon, hindi umaatras ang ating pananampalataya. Ang manibla kung sa Ilonggo nga term, lumalaking paurong, paatras, lumakas sa paglilingkod at lumalapit sa Panginoon araw-araw. Ang pinakamagandang paghahanda sa pagbabalik ni Kristo ay patuloy na paglago sa Kanya. Kaya anong gagawin po natin habang tayo naghihintay sa pagbabalik ng Panginoong Hesukristo? Una, magsikap sa banal na pamumuhay. Pangalawa, mag-ingat sa maling aral. Pangatlo, lumago sa biyaya at kaalaman ni Kristo. Ang tanong ay hindi lamang darating ba si Kristo, sapagkat siya ay darating. Ang malagang tanong ay, kapag dumating siya, magiging handa ka ba? Masusumpungan ka ba niyang tapat? O ikaw ba'y lumalago o lumalayo sa Kanya?